What if your greatest battle isn't temptation, but trust? After the Father called Jesus his beloved Son, the wilderness tested one thing. Would he trust the Father? Provision, identity, authority. The enemy wasn't just tempting Jesus to sin, he was tempting him to stop trusting God. And those same tests still confront us today. Will you trust God's word, his timing, and his way? Trust issues. Discover what true faith really looks like. Magandang umaga po sa lahat po ng nandito and sa lahat po ng mga nanonood sa ating live. Pakisabi po sa mga katabi ninyo, God bless you today. Yan ang gusto ko, may energy. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, sa mga bago pong attend natin dito, and for the people who are watching online for the first time, ako po si Pastor Paul Eguia. I am the lead pastor dito po sa Word International Ministries Alabang. At tayo po ay nasa second part of our series entitled Ayaw. Yan. Ayun. Pakibasa. Gusto ko yung energy na to Kailangan hanggang sa huli, ganyan Okay? Yan ang energy na nag-breakfast. Okay? Trust issues. Sino ba dito ang may mga trust issues? Taas ang kamay. Ay, tataas talaga ng kamay. Yun. Di ba? So, ang topic po natin, ang series natin, inspiration po ito kasi marami po tayong mga tatanungin, di ba? If ever we're going to ask people, sino po ba dito yung mga matatagal nang nasa church? Mga more than 10 years na pong nasa church. Pakitaas po ang kamay, more than 10 years. Okay, madalas, pag tinatanong ko po yung mga dinidisciple, sa discipleship group, mga leaders, tinatanong ko lagi sila, do you believe God? Sasabihin nila is, Amen, yes. And tatanungin ko po kayo, may trust po ba kayo sa Diyos? Talaga lang May faith ba kayo kay God? Amen. Now, meron po tayong mga tinatawag, di ba? Tayo nung last series natin, I believe, yun po yung ating core values. Tama po ba? Naalala nyo pa yung core values ng ating simbahan? Win Alabang cares. C is Christ-centered. A is anchored in the Word. R is radical compassion. E is excellence, and fifth is social impact. Isa po sa mga ginagawa ng mga kumpanya or mga organizations, whether it's profit or non-profit organizations, ay kailangan mag-determine sila kung ano ba yung core values ng kanilang organization. Kasi kahit meron tayong mission and vision, pero hindi clear sa atin yung ating core values, wala tayong magiging guiding principles. Wala tayong magiging filters on how we're going to achieve our mission and vision. Now, ang problema, karamihan ng mga organizations, tara i-chat GPT na lang natin yung core values. Diba? Yung mukhang cute. Yan. Cute. Caring, understanding, yan. Thankful. Isa po sa mga challenges sa mga organizations is pag ginagawa po natin na ang core values is hindi natin naiintindihan kung para saan siya. Na yun po ang nagko-control dapat ng kultura or ng lente kung paano tumingin ang isang organization. Hindi natin, magkakaroon tayo ng challenge ma-achieve yung ating mission and vision. Kaya isa po sa mga pinaka-importante na ginagawa, every time magkakaroon po tayo ng mga concept o kaya mga ideologies na hindi natin maintindihan, kailangan natin yun mini-measure. Ang tawag po doon is behavioral indicators. With energy, sabihin mo sa katabi mo, behavioral indicators. Now, sa atin po, pagka sinabi po, meron akong faith kay God, naniniwala ako sa Diyos, kailangan po, mayroon yung grade. Naniniwala ako sa Diyos. Paano mo nasasabi na meron kang tiwala sa Diyos? Kasi ang hirap sukatin ng isang konsepto.
Tama po ba? Kunyari, sasabihin ko, as a pastor, kailangan ang win alabang laging passionate. So, passionate ka ba? Yes, pastor. Anong grade mo sa pagiging passionate? 10. Paano mo nalaman? Nafe-feel ko. Hindi pwedeng ganun. Right? Meron kailangan tayong standard measures. If mataas nga ba yung grade natin o hindi. Ang problema, ang nagiging challenge natin, we say na meron tayong faith, pero hindi natin alam kung anong grade natin. At ano nga ba yung standard of measurement para malaman natin kung mataas nga ba yung faith natin. And that is the reason kung bakit nagkaroon po tayo ng ganitong series. Paano natin malalaman kung mataas nga ba yung faith natin sa Diyos? Okay? So last week, okay, meron pong nag-preach na artistahin. Okay. At ano po yung preaching last week? Yung first temptation ni Jesus. Sa first temptation ni Jesus, sinasabi doon, ano yung sin doon? Yung umpisa parang, ano ba yung sin doon? Nung pinapakain siya ng demonyo ng gawin mo daw, tinapay yung bato. Ano ba yung kasalanan doon? Magpa-fasting siya eh. Tapos na siya mag-fasting. Ang kasalanan pala doon, nung nalaman natin, is trusting God's timing and trusting God's ways. Minsan, madali sa atin magsabi na, naniniwala ka ba sa timing ng Diyos? Tanungin ko kayo, naniniwala po ba kayo sa timing ng Diyos? Amen. Minsan, ang daling magsabi ng gano'n, ano? Lord, I trust in your timing. Naniniwala ako sa oras mo. Kaso lagpas na yung due date. Ang assumption kasi natin, yung timing ni Lord is pasok sa deadlines natin. Ako, ganito na yung edad ko eh. Magagawa ako pa ba yan? Wala na. Ang nagiging problema natin, pagka yung timing ni Lord is lagpas na dun sa deadline natin. Actually, kunyari bukas pa yung deadline, tapos wala pang pinoprovide si Lord. Hindi lang pera, gagawa ka na ng paraan. Tama? Minsan nga, wala pang isang araw eh. 3 buwan pa. Nako, wala na yung provision. Paano na yung 3 buwan? Minsan nga, 3 taon pa. Minsan nga, 10 taon pa. We seem to worry. Diba? Lalo na pagka meron tayo ini-expect, kunyari meron tayong mga makakausap, tapos parang merong mga promising na provision. Uy! Thank you, Lord! Naniniwala talaga ako sa timing mo eh. Tama-tama, meron akong deadline. Bago ka mag-deadline, nawala yung pinapangarap mo. Yung pinanghahawakan mo. Ano nangyari? Panic. Gagawa na ako ng paraan. Now, ibang usapan yung walang ginagawang paraan. Ha? Tingnan nyo mo yung katabi nyo. Di naman siguro yan, no? Yung walang ginagawang paraan. Ibang usapan yun. Ang usapan po dito is, pag merong pinapagawa ang Diyos, di ba? At minsan na we trust in His timing, magpo-provide siya, pero dahil hindi na gumagana yung pinapagawa, yung ways ni Lord, kailangan ko na akong magkompromiso. Kasi lagpas na sa deadline eh. Madaling sumunod sa Diyos eh. Pagka yung ating kondisyon is ideal. Madaling I trust in the Lord's timing kung wala pa yung deadline. Pero pag nandun na yung deadline, dun tayo may problema. Obedience is easy until it costs you what you need. That's where faith begins. Pag walang cost, madaling sumunod sa Diyos. Tama po ba? So, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! And totoong-totoo po yan, no, sa story ako. 2014, 12 years ago. Tama ba yung math ko? Sa December po, this year, would be our 12-year anniversary ng wife ko. No?
Alam ko yung tinitingnan nyo sa picture, bakit yung babae pinili yung lalaki na yan, di ba? Okay? So, nung bata po ako, meron po akong sinabi, Lord, dahil ang dami ko nang naging heartbreaks, ang dami ng mga naging maling relasyon. At because of that, nagpray ako sa Lord at meron siyang nagkaroon ako ng conviction in my heart. Sabi ko, nung after nung mga maling mga relasyon ko, sabi ko, Lord, yung susunod kong magiging girlfriend, papasok ako sa relationship kasi papakasalan ko na siya. At sinabi ko po yun nung bata ako, sabi ko, ang kasunod ng word na I love you is will you marry me? Isang babae lang yung sinabihan ko ng I love you. Lord, sunugin mo ako kung nagsisinungaling ako. Now, ang daling magsabi ng gano'n. The Lord will provide. No? Naglilingkod naman ako sa Diyos eh. So, 2012, naging kami ni Eunice. Okay? At nung pumasok kami sa relationship, sinabi ko na kagad na in 2 years' time, we'll get married. No? And then, nung naalala ko yung kinakwento ko yun sa father-in-law ko, si tito ko pa siya noon dati, nung lumabas kami, magde-date po, pwede po ba tayo mag-date? Oh, bakit? Bakit? Okay lang ba? Okay lang. Update ko lang po kayo sa relationship namin. Okay. 2 years na po yun. 2014 na po yun. Nag-date kami. Early 2014. Nung nag-date kami, sabi ko po, di ba, tito, nung pumasok ako sa relationship, in 2 years time, papakasalan ko po yung anak ninyo. Nakalipas na po yun 2 years eh. So, napainom siya ng tubig. Pero nung time na yun, nung dumating po yung 2014, para lang po alam ng bawat isa, no, wala po akong trabaho nun. Kaya sabi ko, Lord, paano ako susunod? Itong conviction na to, na-develop ko to nung marami akong mga na-realize. Pero ngayon, nag-commit ako na 2014, magpapakasal ako, wala akong pera. At sabi ng mga mentor ko, kinumit mo na yan sa Lord, di ba? Kailangan mag-obey ka. So ano sinabi ko kay Lord? Lord, gusto ko naman sanang sumunod, pero ikaw muna. Sino dito yung nakaabot na ng landline? Uy, please naman, maging honest kayo. Nasa church tayo. Grabe naman, walang nagtataas eh. Grabe naman ah. Abutan nyo pa yung pagka nagtetelebabad kayo at bilang, teka, may gi-internet. Yung mga hindi natatawa ah. Pati tila di ba yung pag nag-i-internet, yung pag, di ba, pagka nagko-connect na yung internet mo, tapos naapektuhan yung linya mo, yung tumatawa, matatanda na. O kaya yung habang nakikipag-usap ka, sinasabi mo yung damdamin mo, tapos biglang sasabihin, tagal pa ba yan? Sige na, bye-bye na. Bye-bye. Good night. Good night. Oh, ba't yung pabay na? Baba. Ikaw muna. Ikaw muna. Ikaw muna kasi. Arte? Kaya yan po ang title ng ating topic for today. Ikaw muna. So yan po ang ating second topic ng ating series. So tuloy pa rin po tayo sa ating passage na binabasa sa Matthew chapter 4.
And a short context lang po about doon sa binabasa po nating book is, ang author po niyan ay si Matthew. He was a former tax collector and he is one of the 12 disciples ni Jesus. Ang audience niya, sinulat niya yan primarily mga Jewish Christians. Kasi mga Hudyo, noong time ng Old Testament, merong pinrophesy na merong dadating na Messiah. Ano yung dadating na Messiah na yan? Yung Diyos na kilala natin, si Yahweh, yung Diyos. Bababa siya para magkatawang lupa. At si Matthew, kinakausap niya lahat ng mga readers niya para sabihin na, ito na yung hinihintay nating Messiah. Ayan, yan ang aim niya. Para ipakita na yung hinihintay natin na tagapagligtas, ito siya. So this is an account about the life of Jesus. And marami pong accounts about the life of Jesus. Meron pong 4. So isa po to sa mga pag-uusapan natin, clear po yung description kung bakit ano yung reason ni Matthew kung bakit sinusulat niya ito. So, punta po tayo. What we're going to do for today is ganito. Babasahin natin muna yung 3 verses. 3 verses lang maglalaro yung ating message for today. Ayos ba yun? Oo. Sobrang iksi, no? Ganito po ang gagawin natin. Babasahin natin ito. Ako po magbabasa ng verse 5. Kayo po magbabasa ng sunod na verse. Tapos ako ulit magbabasa. Okay? Tingnan natin kung alert kayo. Okay? Now, habang binabasa po natin to, very important, namnamin nyo po, i-imagine nyo kung ano yung nangyari. Sabihin mo sa katabi mo, imaginein mo lang, huwag ka matulog. Ayan, baka nakapikit eh. Okay. Verse 5. Then the devil took him into the holy city, Jerusalem, and placed him on the pinnacle, highest point of the temple. God, throw yourself down, for it is written, He will angels concern. Verse 7, Jesus said to him, on the other hand, it is written, and forever remains written, you shall not test the Lord your God. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you po sa oras na binigay niyo sa amin. Lord, today may you just anoint me with your Holy Spirit. May you just empower me. Father, may you just open the hearts of everyone na nandito po. Grace us with your presence. Lord, yung mga pag-uusapan po namin, I pray that it will not stay as a concept, but something that will powerfully transform our lives. Lord, we thank you for this place. Ikaw po makipag-usap sa amin personally today in Jesus' name. Amen. Okay. So ano daw nangyari? No? Last week, pinapagawang tinapay yung bato. Tapos anong nangyari? Then the devil took him into the holy city, Jerusalem, and placed him on the pinnacle of the temple. Wow! Marami pong genre sa books of the Bible. Every time pag meron tayong nababasang scripture, tapos nagkikwento siya na nangyayari, parang ito. Ang tawag po dyan is genre of biblical narratives. So every time magkakaroon po tayo ng opportunity na makapagbasa ng biblical narratives, always remember, titingnan nyo yung mga lugar. Isusulat nyo yun. Very important. Ilalagay nyo yun sa observations nyo.
Bakit kaya ito? Bakit kaya ito? Magandang tanong. Bakit kailangan sabihin na nasa Holy City? Pwede naman doon na lang din natapos. Dinala siya sa Holy City. O kaya ganito, dinala siya sa isang mataas na lugar. Right? Pwede naman ganun eh. Hindi. Very specific. Tatlo Holy City, Jerusalem. Highest point, pinnacle, of the what? Temple. Always remember that the Bible doesn't waste words. Hindi yan nandyan para, wala lang, nalagay lang. The authors of the Bible, they are very intentional. Now, pag nakita nyo to, Holy City, mataas na lugar, at saka templo, ano ang maiisip nyo? Clue na yan Holy City, templo, mataas na lugar. Ano naiisip nyo? Wala kayong naiisip. Parang napaka-religious. Church, di ba? Simbahan. Sa dinami-dami ng lugar, dun pa, parang sineset up. May set up, Holy City, kabanalan, wow, kabanalan, sa templo. Tapos hindi lang sa templo, sa tuktok ng templo. Wow! Holy of Holies. Pero ang malupit, kahit pala nasa templo, pwede palang may demonyo. No? So, what happened? Bakit yun sineset up? Kasi nga, yung susunod nating pag-uusapan, ay, sabi dito, verse 6, and he said mockingly to him, if you are the Son of God, throw yourself down. Wala po kayong na-observe. Kasi, kung i-compare natin, sino po yung mga nandito last week? Pakitaas po ang kamay. Okay. Wala kayong na-observe sa sinasabi ng devil. Last week, pati ngayon. Lagi siyang nagsisimula dito sa statement na to. Na-observe niyan? Last week, ganyan. Ngayon, eto na naman. Bakit niya yan sinasabi? If you are the Son of God. Okay, alam niyo po, every time pala tayo ay idle, nagbe-break time tayo, upo tayo, break time. Tapos kunyari, hindi ka nagti-TikTok, hindi ka nagpe-Facebook, idle ka lang. O kaya, matutulog ka na. O kaya, pagod ka, nakaupo ka lang. Every time daw idle yung brain natin, merong mga regions of the brain na nagiging active. At nagtutulong-tulong yung brain regions na yun para malaman kung ano yung tinatawag na self-narrative. Sabihin nyo, self-narratives. Dito pumapasok yung nalalaman mo dahil wala kang ginagawa. Andito ba siya? Andito ba ako? Sino ba ako versus kay Brother Joseph? Mas mataas ba ako? Mas mababa ba ako? Kamusta ba yung relationship namin? Doon tayo nagkakaroon ng pag-iisip tungkol sa ating mga relasyon, tungkol sa ating self-narratives, kung ano yung tingin ng mga tao sa atin. Hindi ko alam kung meron kayo minsan biglang out of nowhere, biglang may mga nagme-message sa inyo. Alam ko nagagalit ka sa akin. Kasi yung ginawa, nagugulat kayo sa mga ganong teka lang, ano to? Na-experience niyo yun? Yung biglang merong mag-message sa inyo, ibig nun sabihin wala yun ginagawa. Tawagan ko nga to.
idle ka na naman. Basa ka ng Bible. Yun ang nagiging active. Now, Pastor Paul, bakit mo yan sinasabi? Kasi, ang self-narratives natin, kung paano natin tinitingnan yung sarili natin, yung identity natin versus identity ng ibang tao, ang identity natin or yung relationship ko kay Lord, relationship ko sa mga churchmates, relationship ko sa asawa ko, crucial yun. A lot of times, mali yun. Self-narratives. Very important, lagi yun ina-align. Kasi, pag tumakbo na yung pag-iisip natin, yung rumination natin, siguro ganito, patay ka. Nung first temptation, nakita natin na sinabi, if you are the Son of God, gawin mo nga ito. Gutom ka ngayon. O di ba, anak ka ng Diyos? Gawin mo nga to. Ngayon, ganito naman. Ito na naman. Right? Ano ang kasunod ng identity? Ano yung next na statement dun sa if you are the Son of God? Action. Parang yung katulad nung last week, di ba? Identity, then action. Ang tawag po dyan is identity reframing. Nire-reframe ng enemy yung identity mo depende sa kung anong nangyayari sa'yo. Oh, anak ka ng Diyos, di ba? Ba't gutom ka? Anak ka ng Diyos, di ba? Bakit delayed? Now, ano nangyayari? Nake-question mo ngayon yung identity mo. Dahil sa nangyayari sa'yo. Isa yan sa mga favorite nating linya, di ba? Sa mga mag-boyfriend at girlfriend, di ba? Di ba mahal mo ko? Anong kasunod niyan? Pag mahal mo, alam nyo na yun. Di ba? Yung love, yung relationship, nagiging at stake, nire-reframe because of the actions. Right? Now, ano nangyayari pagka ginagawa po yun? Pag nagkakaroon po ng attack doon po sa ating self-narratives, alam ko ito kung mahal ako ng Diyos eh. Alam ko, aalagaan ako ng Diyos eh. Tapos biglang sasabihin ng demonyo, bakit nagkakaganyan ka? Ano nangyayari? Di ba kanina sabi ko yung default natin, naiisip natin yung relationships, the relationships function of the brain. Pag nagkakaroon ng misalignment dun sa self-narratives mo at sa naiisip mo, pumupunta ka dun sa isa pang function ng brain. The safety mode. Ito yung pag merong, alam nyo na yung mga kwento no, na nagkaroon sila ng problem sa kalsada, tapos biglang namaril sila. Now, ito ang tatanungin ko. Yung namaril, sa tingin nyo, alam niya na maling mamaril? Sa tingin nyo? Yes! Pero ginawa niya pa rin, right? Bakit? Kasi na-affect yung self-narrative niya. Every time ma-affect ang self-narrative ng tao, mawawala ang brain mo sa logic. Pupunta tayo sa tinatawag nating stupid mode. Every time mafe-feel ng brain na merong problema or maa-affect yung kanyang safety, tatlo lang ang gagawin niya. Fight, flight, or freeze. Every time maa-affect yung comfort niya, every time maa-affect yung relationships niya, kahit na hindi naiisip niya lang. Doon na nagkakaroon ng defense mechanism.
At once the brain enters the defense mechanism, mawawala na ngayon yung logic mo. Yung mga Bible na passages na hindi bumaon sa subconscious natin, hindi na siya lalabas. Ang lalabas na sa atin, yung instincts natin. Kaya meron tayong nakikita ng mga tao na nakiklaim, I trust in the Lord. I have faith in God. Yes, with your conscious mind. Dahil nasa safety mode ka na, nawawala na yun. Ano lumalabas? Yung survival instinct. Kaya sinasabi sa Psalm 119, I have hidden your word in my heart. I have hidden that. Sobrang lalim yan. Mas malalim na yan sa conscious mind ko. Nasa subconscious mind ko na yan. Bakit? Pag umatake ang enemy, nagkaroon ng lies, fears, frustrations, ang lalabas dyan, Word of God. Bakit? Because the Word of God is my autopilot. Kamusta ba tayo pag may trouble? Word of God, di naman applicable yan dyan ngayon. Applicable lang ang Word of God pagka ideal scenario. Pero pagka meron ng cost na comfort, cost na convenience, hindi na applicable yan. Masasaktan na ako dyan eh. Maririsk na ako dyan eh. Hindi na yan. Survival mode na tayo. Right? So, the strategy na ginagawa dito ng enemy is to make a secure sonship feel conditional. Ang sinasabi niya, yung relasyon nyo sa Diyos, every time may mangyayaring hindi okay at hindi nyo inaasahan, hindi nyo na-compute, nawawala na yan. Yun! Yun ang nire-reframe. Yun ang gustong paniwalaan natin ng devil sa atin. And the devil is using psychology very well. So, the setting. Holy place. Wow, holy place. Taas, templo. Tapos biglang, He will command His angels concerning you to serve, care for, protect, and watch over you. And they will lift you up on their hands so that you will not strike your foot against a stone. Wow! Anong tula yan? Hindi po yan tula. Nasa Bible yan. Antindi, no? Kasi, nung nag-tempt ang devil last week, or nung first temptation, nag-tempt lang siya. Dahil, gutom ka, gumawa ka na ng way. Huwag ka na maghintay kay Lord. Huwag ka na maghintay ng timing niya. Paano magpo-provide si God? Huwag mo nang problemahin yun. Gumawa ka na ng paraan. Yun yung first temptation, right? Ito naman, sabi ng demonyo, gumagamit ka ng Bible verse ah. Sige, daling kita sa templo at magba-Bible verse din ako. Patay! Sabi ni Jesus, anong verse yan? Hindi ko alam context yan eh. Patay! Oops. So, that passage was taken from Psalm 91, verses 11 to 12. The devil knows the Bible. Better than dun sa mga Kristiyanong hindi nag-aaral ng Bible. So gumagamit pala siya ng scripture. Yes! So ano ba sinasabi dyan? Always remember, sa mga nag-OIA po dito at nag-inductive Bible study, nung inaral po natin yung rules of interpretation ng Book of Psalms. Book of Psalms, anong genre siya? Kanina, yung binabasa natin sa Matthew is narrative. Anong genre ng Psalms? Hebrew poetry. Right?
Sa Hebrew poetry, iba po yan. Diba? Iba po yan sa poetry natin. Ano ba yung poetry natin? Ang poetry natin, rhymes. Tama? Nang mainlove ako sa'yo, akala ko pag-ibig ko ang tunay. Pero Pero hindi nagtagal lumabas ang tunay mong kulay. Yun. Wow! Nung una ko narinig, wow! Rhymes! Diba? Time is gold and so are we, but only God can make a tree. Wow! Sa Hebrew poetry, hindi po sila rhymes. Ang sa kanila po ay tinatawag na parallelism. Ibig sabihin, kung meron tayong makikita na verse na ginagamit, para malaman po natin kung ano yung konteksto nun, since that was in verse 11 and 12, kailangan yung tingnan kung ano yung verse 1. Kasi yun yung theme nun. Kasi pag sinabi pong parallelism, ang ginagawa po yan para po yung painting. Magsa-start po yan sa isang point and then sa isang point na yun, papalakihin nung author. So that is the style ng Hebrew parallelism. That's the way to interpret Hebrew poetry. Now, ito yun. Yung verse 1. Sabi dyan, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I don't know kung nababasa. Nababasa po ba sa likod to? Yari ako sa preaching ko. Okay. So, babasahin ko na lang po. So, ito po yung first line. Whoever dwells in the shelter of the Most High. Ang second line yan, will rest in the shadow of the Almighty. So, pinapalaki niya. Dahil ito po yung first line, meron siyang idinadagdag na magpapaganda nito. It's either dadagdagan niya yung ibig sabihin, either iko-contrast niya, or gagawin niyang cumulative. So, dito, sabi dyan, dwells. Tapos, pinalalim niya. Rests or remains. So, hindi lang po ito yung sinasabi na yung tao na nagdedwell ay something na weekly lang. Every kailan ka nasa church? Every Sunday. Alis na ako. Zimbabwe. Hindi. Ito yung nananahan sa presensya ng Diyos. Shelter, shadow, Most High, Almighty. Nakikita natin, no? Ang konteksto nito ay tungkol sa tao na nandun palagi sa presensya ng Diyos. Verse 3, sabi dyan, for He will save you from the trap of the fowler and from the deadly pestilence. Yung fowler dito, hindi ito yung nagbabasketball na yung, alam mo yung pag nakikipagpustahan kayo, tas yung kalaro nyo walang pampusta. Alam mo eh. Alam mo sa foul eh. Papatahin ka eh. Ang ibig sabihin po ng fowler na ito po yung nagtatrap ng mga animals. Point is, merong presensya ng taong nananahan sa Panginoon at meron ding presensya ng mga taong hindi mabait. Yan na lang. Nag-iisip ng masama. Ano pa? Deadly pestilence. Ito yung mga bagay na kahit na anong bait mo, kahit na anong faith mo sa Lord, hindi mo makokontrol. Tama? Pag nag-o-obey ba tayo sa Lord, wala nang taong masama mag-isip? Wala na bang mga mangyayaring baha dahil mahal natin ang Diyos? Hindi. So pinapakita dito lang yung existence ng both. Okay? Tapos progressive nga siya. Verse 4 sabi dyan, and under His wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and a wall. So anong wall yan? Pag tiningnan nyo po sa other translation, buckler yata ang tawag. Now, makikita nyo, meron dalawang klase ng shield. Sino dito nakanood ng yung original, yung Troy? Kailan ba yun? 2004. Okay.
hindi yung abs ni Brad Pitt yung shield ni Brad Pitt. Naalala nyo? Yung malaki na pag gumanon sila, kahit may mga pana, naka-shield, malaking shield. Yun yung shield. Yung malaki. Okay, yung malaki. Bakit? Kasi pag mga long range, pwede kang magtago doon. Yung wall o yung buckler, ito yung shield na kamukha nung kay Captain America, yung bilog. Bakit dalawa yun? Kasi hindi mo pwedeng gamitin pag close range na yung malaki. Ginagamit mo lang yung bilog na kasi pang na yun pang malapitan na. Sinasabi diyan, yung faithfulness ng Diyos, effective sa kahit na anong long range o short range. Yun ang sinasabi dyan. It identifies the foundation of the security of a person who rests in God's presence. The worshiper's confidence is not in his own faith, capacity, or experience. Alam ko na yan. It's in God's faithfulness. So, balikan natin, no? He will command his angels concerning you to serve, care for, protect, and watch over you, and they will lift you up on their hands so that you will not strike your foot against a stone. Teka lang. Alam mo, ikaw demonyo ka pagka nagko-quote ka ng verse katulad nung kala Adam and Eve. Lagi kang may kulang. May kulang yung sinabi mo. Pag tiningnan nyo yung Psalm 91, merong kulang. Ayan o. Hindi niya ito nilagay. To guard you in all your ways. Bakit importante yan, Pastor? Magandang tanong. Kasi ano bang ibig sabihin yan? Throughout the life paths, duties, and journeys of the person who lives in a trusting relationship with God, siya ang bahala. The Lord will guard. Ano sabi dito? All your ways. Nagkandak ako ng Bible study sa isang company last month. And tinanong ko sa kanila, naka-experience na ba kayo? Kasi 90% ng mga attendee doon sa Bible study na yun, ng kumpanya na yun, non-Christians. Hindi churchgoers. So tinanong ko sila, na-experience nyo na yung pagka magpipreach, merong mga magpipreach sa inyo about Jesus? Saan nyo na-associate yung mga tao nagpipreach about Jesus? Taas yung kamay isa, may sobre. Tama ka. Ano pa? Tinatakot ka. Uy, psst. Tumanggap ka na sa Diyos kundi pupunta ka impyerno. Yan. Na? So sabi ko, okay. Kung ang tao tatanggapin niya ang Diyos dahil takot siya sa impyerno, ibig sabihin, pwedeng mangyari, hindi niya talaga gustong sumunod sa Diyos. Pero dahil ang Diyos, ang lesser evil, kailangan ko na lang sumunod. Every time I share Jesus, I never share Jesus as a transportation vehicle to heaven. Bakit? Mga tao mabubuhay pa, bibili pa ng repolyo yan mamaya eh. Hindi pa naman siya mamamatay eh. Gawin ko muna lahat ng kalokohan. Pero pag mamamatay na ako, kailangan Lord sabihin mo naman para makapag-sorry naman ako sa'yo. Para pumunta ako na heaven. Nautakan kita. Hindi ko gusto yung pinapagawa mo, hindi ko gusto yung mga ginagawa para sa'yo, kasi willpower ko yan, nahihirapan ako yung katawan lupa ako eh. Pero gusto kita. Bakit? Ayoko sa hell.
Every time nagtuturo po ako ng Bible, ito po yung lagi ko sinasabi. Life with Jesus doesn't just make your life better, but it makes you better in life. Yung strategies mo, mas optimal. Yung relationships mo, mas solid. Yung discernment mo, mas sharp. Medyo mukha ka lang matagal kasi tama yung pundasyon mo eh. Pero undeniable. Optimal ang output nun. Verse 15. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Sa verse 15, parang sumasagot na si God. Ang sinabi niya dyan, because He is with me, there will be no troubles. Ay, hindi pala yun. Ano sinabi niya dyan? May trouble. May trouble. Sabi mo sa katabi mo, may trouble. Pupunta ka sa trouble. Sabi mo sa katabi mo, pupunta ka sa trouble. Parang ayaw nyo sabihin ah. Sabihin nyo, pupunta ka sa trouble. Pero sabihin nyo to, pero kasama mo ang Diyos. Pagka hindi nagsamba dun sa time nila King Nebuchadnezzar, pag hindi sumamba dun sa Diyos-Diyosan nila, papatapon sa apoy. Hindi ako sasamba, pero hindi ako papatapon sa apoy dahil ililigtas ako ng Diyos sa lahat ng trouble. Hindi, pupunta ka sa apoy. Pupunta ka sa lions den, pero hindi ka matitinag. Kaso takot. Ayoko pupunta dyan sa apoy. Tinutulak ka nga ng Diyos, sasamahan ka sa apoy. Ayaw mo pumunta eh. Tinutulak ka. Please naman, wag. Malapit na yung deadline, Lord. Pumunta ka sa deadline. Sasamahan ka niya. Huwag masyadong takot. So makikita po natin dito kung paano ginamit. Ito po yung mga issues sa Psalm 91 ng Devil's Version at ng tamang context, identity. Make the Father act first to prove that you are truly His Son. Kailangan gumawa muna yung Diyos. Pero sinasabi dito, the Father already declared that I am His Son. I do not need further proof. Hindi ko na kailangan ng panibagong proof o panibagong validation. Purpose of the promise, use God's promise as a test. Receive the promise as assurance. Relationship with God. God must prove His presence and faithfulness again before I entrust myself to Him. Ginawa na ng Diyos. God must give me further proof. Lord, bigyan mo muna ako ng proof bago ako sumunod. Kailangan ko muna ng proof bago ako sumunod dyan. Hindi. Nagsalita na ang Diyos eh. So mag-obey ka. Okay? Faith comes only after God satisfies my demand for extraordinary proof. Faith rests upon what God has already revealed and expresses itself through obedience without demanding further proof. So sa sequence po ng devil, ito yung nangyayari sa akin. Gumawa ka muna ng paraan, Panginoon, para malaman ko. Then, doon ako magkaka-faith. Faith pa ba yun? Tanungin mo, faith pa ba yun? Oo. Tsaka ako mag-obey. Kailangan safe na safe muna.
Biblical sequence. God's revelation, faith, obedience. Tsaka palang dadating yung outcome. In other words, ang gusto sabihin ng devil, gusto nang sabihin ng devil sa atin na, Lord, ikaw muna. Ikaw muna. Lord, susunod ako, pero ikaw muna. Lord, may pinapagawa ka sa akin, ayusin mo muna yung circumstance ko. Lord, ayusin ko na siguro. Sige, pero mag-provide ka muna. Lord, magdi-disciple na ako. Ayusin mo muna yung pamilya ko. Lord, may pinapagawa ka sa aking ministry. Ayusin mo muna yung mga relationships ko. Lord, ikaw muna. Hindi ako pwedeng sumunod hanggat hindi perfect yung conditions ko. Ikaw muna. Now, kung meron mang mga tao na nandun sabihin, Pastor, aminin ko, nandyan pa ako. Hindi kayo para i-judge ng simbahan. Pero we have to understand na hindi pa yun high faith. Clear? Ibig sabihin, naiintindihan natin, pag hindi pa tayo doon, naiintindihan natin, Lord, may gaps pa pala sa faith ko. Nag-kick in pa rin. Yun pala ang ibig sabihin ng may faith ka kay God. Hindi ako naghihintay. As long as clear, okay? Yun ang contention. Kailangan clear na pinapagawa ng Diyos. Hindi pwede, punta na daw tayo sa Iran, mag-share tayo ng Word of God. Hindi pwede ganun. Kailangan klaro. Okay? Now, ang question, bakit yung mga tao gusto muna ng proof bago sumunod? Alam nyo, na-observe ko sa mga anak ko, pati sa mga matatanda, magkaiba. Si Cassie, jump. Hindi ko alam kung sasaluhin ako ng daddy ko, pero tatalon ako. Magkaiba sa bata, no? Pati sa matatanda. Bakit? Kasi yung mga matatanda, nasaktan na eh. Naka-experience sila ng maloko sila. Ma-frustrate sila. Mag-fail yung pinagkakatiwalaan nila. Kaya ang hirap. At unti-unti yun na naging autopilot throughout the years. Kaya yung mga tao, sinasabi, Lord, go muna. Tama? So, question, is it possible to know the scripture accurately while applying it unfaithfully? Yes. Diba? Kasi we can be theologically correct at behaviorally inactive. Alam natin, naniniwala tayo dun. Pero pagdating, this is what we are saying. No? Ito nga yung gusto ko sabihin sa mga Kristiyano eh. Kung hindi tayo magsasalita, because words are cheap. I don't believe mga salita eh. I look at actions eh. So kahit na ano sabihin mo sa akin, titingnan, if the church people is going to keep quiet, and the people will just watch our decision making, people will just look at how we are doing our life. Ano yung pinipreach ng buhay natin? So sinabi na, last verse na to. O di ba ang haba, sa 3 verse lang. Jesus said to him, on the other hand, it is written, and forever remains written, you shall not test the Lord
your God. And that is in Deuteronomy 6:16. You shall not put the Lord your God to the test, just like you did in Massa. Ay. Naniniwala ba kayo dito sa sinasabi na to? Do not put the Lord your God to the test. Pero naniniwala din ba kayo dito sa Malakay 3? Test me on this. Si God nagsabi. Okay. So sino ba talaga? Oh, tanungin ko kayo. Ano ba? I-test ba si God o wag? Gulo. Mga Bible na yan, may mga contradiction. Pagka meron pong contradiction sa Bible, kailangan aralin nyo yung konteksto nun. Kasi sinasabi ko yung, sige, umiyak ka lang. At sinasabi ko rin, huwag kang umiyak. Depende sa sitwasyon. So, to test or not to test. So ano po ba yung konteksto niyan? Noong time na for the people na hindi lumaki sa Sunday school or hindi lumaki sa church, meron pong storya dati. At na-record po yung storya na yun. So both in Exodus 17, if I'm not mistaken, pati sa Deuteronomy 6. Sa Deuteronomy 6, sinasabi ng leader na si Moses, noong time na yun, siya ang leader ng mga Israelites. Sabi niya, huwag niyong itetest ang Diyos ng katulad nung ginawa nyo sa Masa noong Exodus 17. Ano ba nangyari nun? Kasi pinakawala na kayo ng Diyos eh. Dati kayong captive for 400 years ng Egypt. At nung time na nakawala na kayo, tapos hinanting kayo ng Egypt, naku, paano na to? Wala nang daan. Biro mo kung nangyari yun, i-aambushin, kunyari tumakas tayong lahat, aambushin tayo. Tapos wala na tayong madadaanan kundi dagat. Lord, paano na to? Hinati yung dagat eh. Hinati yung dagat. Tapos nung time na to, nauuhaw sila. Wala bang tubig? Hoy Moses, pinalis mo pa kami sa Egypt, wala bang tubig? Papatayin mo ba kami dito? Teka, hinati nga ng Diyos yung tubig dati. Wala ka mainom, natatakot ka. Huwag niyong itest ang Diyos. Yun. Okay? So, ang tanong, nauuhaw sila, kailangan nila ng tubig. Was their need real? Totoo ba? Yeah. Nagkakasala ba sila na nauuhaw sila? Hindi. The sin was not that they felt thirsty or expressed concern. The problem was how they interpreted the crisis and how they responded to God. Paano nila tinitingnan? Naku, wala tayong mainom ah. Ano ka ba? Natingan ng Diyos yung dagat eh, para makadaan tayo eh. Wala ka lang mainom, natatakot ka. Kaso hindi ganun, ano? Hindi ganun. Takot sila. So ang ginawa, si Moses, in-strike niya yung bato para may lumabas na tubig. So, ang theme ng Deuteronomy, kung meron man isa sa mga pinakamaraming word na lalabas dun sa book of Deuteronomy, is the word remember. Ang sinasabi lang ng Deuteronomy sa mga Israelites, in abundance, do not forget God. Huwag niyong kalimutan yung mga ginawa ng Diyos in the past. And in difficulty, do not test God. Hindi pwedeng paghirap na, pagka masaya, nakakalimutan ng Diyos. Ang galing talaga natin, ano? Ang galing ng leadership ng simbahang ito. Hindi. It's the Lord. It was the Lord. Now, in difficulty, Lord, ikaw muna. Hindi din ganun. So, ano namang context ng Malakay 3? Sinabi naman dito, bring all the tithes, the tenth into the storehouse so that there may be food in my house. Doon niya sinabi, test me on this. Yun pala yung context. Okay? So, magkaiba yung word. In English, parehas lang yan na English word na test.
Pero pag tiningnan natin yung original translation niya, magkaiba. Sa Deuteronomy 6, yung sinasabi, do not test the Lord your God, do not demand a demonstration. Sa Malakay 3, examine to prove the truth of God. Yung test sa Deuteronomy sabi, ikaw muna, Lord. Sa Malakay sabi, ako muna. Alam nyo, dati hindi ko magets kung bakit hinihingi ng Diyos. Pag nanghingi kasi, ang command kasi ng Diyos, magbigay ka ng tupa na firstborn. Dati hindi ko yun nagigets eh. Alam nyo kung bakit yun ang hinihingi ng Diyos? Tingnan nyo Anong kinaiba pag ang binigay mo sa Diyos, firstborn pati yung secondborn? Okay. Pag nagbigay ka ng secondborn, meron kang firstborn. Pag binigay mo yung firstborn, hindi mo alam kung magkakaroon ng second. See? Pag binigay ko yung dapat para sa Diyos, hindi ko alam kung meron pa ako. That's the point. I will not offer to the Lord a sacrifice that will cost me nothing. Kung meron po tayong tatandaan ngayon, sobrang simple lang. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Isa pa. 1, 2, 3, go. Bago dumating ang provision, mauuna ang obedience. That's always been the formula. Never yan nagbago. Simula nung nagsimula ang Biblia hanggang ngayon, totoo to. Ano ang pinapagawa ni Lord? Lord, pagka ginibap ko yung mga Sunday ko, dun pinakamalaki yung kita ng negosyo ko Parang firstborn. Bigay mo sa Diyos, sumunod ka muna. Lord, pwede bang magkaroon muna ako ng malaking passive income? Ikaw muna. Okay? Lord, bago ako mag-disciple, kailangan okay na muna yung, alam mo naman, may sakit si mami, si daddy ko, high blood yun Ayusin mo muna lahat. Kakahiya naman sa mga apostles. Lord, ayusin mo muna lahat ng circumstance. Bago kami tumalon dyan, kailangan. Ikaw muna. Ikaw muna. Now, para lang alam po ninyo, bakit to importante? Kasi yung Israelites, hindi sila tumigil. They tested the Lord repeatedly. Ano nangyari? They have tested me 10 times and have not obeyed my voice. Not one of them will ever see that promise. May consequence pala. Of course. That is why this church will not experience this consequence. In the name of Jesus. Not on the Lord's watch. Not on this leadership's watch. (2014)
wala akong kapera-pera. Ni pambili ng sing-sing na engagement ring, wala. Tapos yung kausap ko pa, ganun din yung storya. Eh, tagal na nga namin eh, hindi pa kami, 7 years na kami. Hindi ka pa kayo kasal. Eh, nag-iipon pa. Sa 7 years mo, ilan na naipon mo? Wala. Yun na nga, di ba? Parehas tayo. Sabi sa akin ng mentor ko, clear ba sa'yo na yan yung pinapagawa ni Lord? Yes. Anong pumipigil sa'yo? Kailangan may sarili muna akong bahay. Kailangan may ipon muna ako bago ko sumunod sa Lord. Kailangan perfect muna yung conditions. Sabi ng mentor ko, talon. When I made that decision, provision followed. Biglang may nag-sponsor. Papasok. Merong isang artista friend ako, no? In-invite ko siya sa kasal. Pasukat na ako ng coat. Sukatan mo na rin. Ay, ako, susukatan na rin. Oo. Kailangan mas pogi yan, ha? Kasi yan yung ikakasal, eh. Atin lang ako sa kasal. Okay. Shout out kay Aljur Abrenica. Pauwi na kami. Bro, magkano ba yun? Munang problema yun. Yung isa kong dinidisciple, Kuya Paul, after ng D-group namin, may sasakyan ka? Wala. Hatid kita. Pauwi. Kuya Paul, may damit ka na? Oo, meron na. Ay, sayang. Ito na lang. 10,000, pambili mo na sapatos. Ano to, Jordan? 10,000? May nag-sponsor ng photography, may nag-sponsor ng place. Tapos sabi ko kay Eunice, grabe. Kung hindi ako tumalon, hindi ko malalaman kung gaano kagaling ang Diyos. Alam niyo kung bakit ako matapang? Kasi nasubukan ko na siya. Paulit-ulit. Hindi na ako matatakot. Sabi ko, book mo na yung honeymoon. Wala pa tayong pera. Basta i-book mo. Saan? Sa Boracay? Boracay Sands Spa. Nagpunta naman kami ng Boracay na sagot naman at may natira pa. Kumita pa kami. Okay. May tubo pa. Yung walang pera, tumubo pa. Bakit? Sumunod siya sa Diyos eh. Hindi binigay ng Diyos yung sapat eh. Ang binigay ng Diyos, higit eh. Pero hindi naman madali yun, may takot eh. May sacrifice. Anong gusto natin? Walk in the park? Hindi mo na kailangan ng Diyos dun. Kung gusto naman pala natin, lahat okay eh. Ideal scenario. Huwag mo nang isama yung Diyos. Gusto na ng Lord yung sa imposible eh. Di ba? Gusto ng Diyos, nabuntis yung baog eh. Tsamba lang yun. O sige, ito, hindi tsamba. Si Mary Virgin. Provision comes after obedience, not before it. Sabay-sabay natin sabihin to. 1, 2, 3, go. Tayo muna. Ako muna. Dear Heavenly Father, we want to thank you for your word. Lord, minsan, we can say or we can believe na
na meron kaming faith sa'yo. Pero Lord, every time na pupunta kami sa mga ganitong circumstance, if ever lumalagpas yung timeline mo sa timeline namin, and every time na magre-require kami ng maayos na conditions bago kami sumunod dun sa alam naming pinapagawa mo, Lord, for that we are sorry. And Lord, personally, I am sorry. If ever meron akong mga times na nagduda ako sa'yo, that when I look back, Lord, hindi mo ako pinabayaan. Lord, help us, help this church remember your goodness, your greatness, your wonders. Nasa kahit na anong bagyo ang dumaan sa Winalabang, sa 40 years, Lord, we are still standing. At walang ibang numero ang magsasabi kung hanggang kailan kami. Because Lord, we're going to depend and obey your word. At ihigat na namin yung 40 years. Dadating ang time, Lord, even ako wala na dito. The next generation will continue this church. In the name of Jesus. So Lord, help us. Huwag mong tanggalin yung opportunity sa amin na nandito ngayon. Baguhin mo yung puso namin, yung paningin namin. Lord, may oras pa. We want to be part of your promise. Help us obey. In Jesus' name we pray. Amen.